Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Sakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Masyado ng abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, ay sa kalabaw. Bumibili na ng alak, tumutungga na ng alak, ginagawang mistulang beer house ang bangketa at mga bar. Bilang na ang araw nyo, last shot nyo na yan. Ibalik natin ang good manners and right conduct sa Kapitolyo ng Pilipinas. Nilagdaan ko rin ang Executive Order Number 2 upang istriktong ipatupad ang City Ordinance na nagtatakda ng curfew sa Maynila. Sa mga batang 17 anyos, pababa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Matulog na kayo. Sa paglilibot ko gabi-gabi, sandamakmak na mga bagitong kabataan ng palaboy-laboy sa kalsada, yung iba hindi pa tuli, sumasabak na sa rambol. Kasama sa mga pulutong na nakikipag-away na may gamit pang patalim. Ang iba na may ginawang racing circuit ang ating kalsada. Walang helmet, walang lisensya, walang muffler, at walang takot na makapagkarirahan kay kamatayan. Nakakadistorbo po kayo sa mga pagod na natutulog sa maghapong trabaho nila. Hindi rin lingid sa inyo na marami sa kanila na wala pang legal wala pang eksaktong legal na taong gulang. Bumibili na ng alak, tumutungga na ng alak, ginagawang mistulang beer house ang bangketa at mga bar. Bilang na ang araw nyo, last shot nyo na yan. On a serious note, when these feral kids go wild, they cause mayhem, public disturbance, and danger to themselves, and the worrisome for the parents. For this purpose, I have directed the Manila Police District to establish checkpoints in all ingress and egress of the city of Manila, which you have seen already through the leadership of General Gomez. Andiyan po siya. Guzman. Sorry. Ayan po ang ating district director. 10 ng kanyang mga kasamahang opisyalis ng ating kapulisyan sa lungsod. And I have directed the Manila Department of Social Welfare to establish a ready force unit to collaborate with MPD in the strict implementation of curfew hours for the city of Manila. Nilagdaan ko rin Executive Order Number 3, all barangay officials to lead the simultaneous declogging of canals and estero and cleaning of their street starting July 5 and every Saturday thereafter. We will be consistent with this policy. We will be consistently implement this policy. And I will provide you consistent leadership for this policy. Nilagdaan ko Executive Order Number 4, reiterating the strict enforcement of Ordinance Number 8772, entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. At dahil dyan, nabingi rin ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan, kaya ipagbabawal ko po ito. Ours must be a city of sights,
not city of signs, not a perpetual display of dead cables and wires. So sa mga telco, public utilities, hindi po pansit kanton ang poste ng aming lungsod. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kayo may nanonood ngayon, sa mga patay na kawad ng kuryente at telepono, tanggalin nyo na po yan sa loob ng 6 na buwan. For this purpose, I signed Executive Order Number 5, mandating telecom, power, electrical, and or cable TV services providers and other service providers to remove wires and cables that are no longer in service and fix the so-called spaghetti wires. Consider this as a sort of your disconnection notice. Mga telcos and utilities, huwag nating hintayin. Kayo'y tistigong buhay. Huwag na nating hintayin may madisgrasya muli sa tumumbang poste katulad na nangyari sa Binondo. Walang lindol, walang aberya, tumumba na lang kung yung poste hindi kinaya. Ang mga kabling yaon, buti na lamang hindi na umuulit pa. Upang ang pulisiya na ito'y magiging tuloy-tuloy, inihimok ko ang konsehong ito sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza na gumawa ng ordinansa tungkol sa layuning ito. Lahat kayo may pamantayang sinusunod, lalo na ang frontline workers tulad ng traffic enforcer. Ginawa kong halimbawa sila sapagkat sa kilos at asal ng mga visible workers natin na uhuhulma ng taong bayan ang opinyon kung anong klaseng kawani ang tagalungsod ng Maynila. You in the Traffic Bureau, wittingly or unwittingly, provide the world an image of what a Manila City worker is. Kung bulok tayo, bulok din ang tingin sa ating lahat. As such, I'm ordering an immediate revamp of the Manila Traffic Parking Bureau at pagre-repaso ay saklaw ng lahat ng personnel at prosesong sinusunod nito. Moving forward, ito ang general guidance ko. Ang focus natin ay magsaayos ng daloy ng trapiko, hindi panghuhuli. Kung ballpen na pansulat sa ticket ang pangunahing ginagamit sa traffic management at hindi pito, ito ay mali. Traffic stops or signs should not be the penalty traps. Hindi po revenue generation ng pangunahing layunin ng pagpapatupad ng batas trapiko, kundi road courtesy and safety. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa gitnang silangan o Northern Luzon and Southern Luzon, sa mga magsasaka nating naghahatid ng pagkain sa atin dito. Ito ang garantiya ko, hindi na po ambush alley ng kotongero ang lungsod ng Maynila. Tuloy po kayo. Para naman doon sa mga akyat truck nang bubukas ng kotse sa Arten, sa paligid ng pier o saan man sa lungsod ng Maynila. Bagong buhay na kayo. Audits na ako. Narito ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynilad, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate. 5-5 ang hukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa. 24/7 work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work
24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga, sino nasakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Bumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada o lubak-lubak o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga tagalungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-asetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila, sa loobin nila, parang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila
sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado ng abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin, ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now, let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chi Atienza. I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa po silang bakahan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng bakahan? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world. Not only in our country, but in the world. Same that thing also in our city of Manila. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila. Magsisimula sila ng zero. Ako, magsisimula ng negative 11 billion. Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this this measure to ease experience or yung mga dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Tungkol naman sa basura, mahigit 2,000 metric tons ang nahakot nating basura kahapon. Hindi ko maintindihan sa inyo. Nandyan ang truck, nandyan ang DPS, may kontrata kayo. At hindi nyo hinakot yung basura. Inuna nyo pa yung passion show. Ang sasarap ng buhay nyo. Habang kami dito, hinahakot namin ng basura, dapat yung hinakot 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nasaan kayo? Nasa Manila Hotel, nagla-lunch. Ang sarap ng buhay ninyo. Totoo. Real talk lang tayo. Wala namang siraan dito eh. Bakit? Wala namang halalan ngayon eh. Nagdesisyon ng taong bayan eh. 2,000 metric tons nahakot natin na basura simula kahapon ng 2:00. Salamat sa Lionel. Salamat sa Lionel Waste Management.
Nakalibre tayo kahapon, walang bayad. Salamat sa DPS. Salamat sa MDRRMO. Salamat sa City Engineering. Salamat sa MTPB. Bagamat ilang minuto pa lang kami nagsisimula. Because, as you all know, hindi naman kami bago sa gobyernong ito. It's like riding a bicycle. Muscle memory. And same thing, I have to give credit where it's due to the Metro Manila Development Authority to help us ease the pain and suffering and threat to help of our people. 3 linggo, 4 na linggo. Wala man lang nag-privilege speech dito. Wala man lang isa sa inyo nagtaguyod ng boses ng inyong nire-representang distrito. But that is water under the bridge. We are about to resolve it, and I hope you will help me. Help me clean the city. Face the garbage crisis. Iiwas natin sa imminent danger ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga lolo't lola, mga taong may sakit. At maraming salamat din sa mga barangay chairman na tumugon, sa mamamayan na pinakiusapan ko, huwag muna nilang ilabas yung basura nila hanggat hindi ko nakakalawit yung tambak na Smoky Mountain sa bawat kanto at abinida. At least, sa District 1, you can honestly say, you can compare it to other district. Yung buong Arten is mukha ng Maynila. O ngayon po, wala na kayo halos makitang basura sa Arten, lungsod, Maynila. Kaya, again, Madam Vice Mayor, dahil dito, ipinapanukala ko sa sangguniang panglusod na kaagad magpulong upang ideklara ang state of public health emergency due to imminent threat to public health caused by failure to collect garbage in the city. Ito ay isang paraan upang mapagkalooban ng inyong lingkod ng emergency power upang kaagad na mahakot mga tambak-tambak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, libre ang Lionel. Pero hindi po araw-araw Pasko. And we have to accept the fact that we must act. In the next few months, we will launch medium-term comprehensive development strategy to make Manila great again. Here are some conceptual themes of the comprehensive development strategy. Una, Manila City Drainage Master Plan. Layunin natin solusyonan ang problema sa baha at ayusin ang water management sa buong lungsod bilang paghahanda sa hamon ng pabago-bagong klima at makabagong panahon. Pangalawa, Manila City Underground Cabling Project. Pangatlo, Cohesive Urban Environment for Public Spaces Project. Pangapat, Public Transport Improvement Plan. Panlima, Transit-Oriented Development. Panganim, Manila Smart City Initiative. Pampito, Disaster Resilient Project. Pangwalo, Preservation of Cultural Heritage and Identity of Manila Project. At ang pinakamalapit sa puso ko, we will continue to build roof. We will continue to build houses. We will continue to bring back dignity to every families in the city of Manila. The in-city vertical housing program will continue. And of course, the development of our school buildings, kabilang na sa short term ng Make Manila Great Again development strategy ay ang mga sumusunod. Construction of 15-story Pinondominium 2. Ito ay isang in-city vertical housing na magbibigay ng ligtas at abot kaya. Oo nga pala.
bago ko ipagpatuloy ito. Anong rent to own yung sinasabi ninyo sa housing? Do you really have no idea, no? The economic capacity of a family in the city of Manila? Are you blinded of something? Or you really don't have an idea ano ang kakayanan ng isang pamilyang mahirap na magbayad ng 10,000 at 14,000? Pangalawa, sige, maaaring alam nyo na, maaaring kabisado nyo na, anong rent to own? Kung di nyo ba naman binobola yung taong bayan, wala naman kayong titulo sa condominium. Paano magiging rent to own yun? How can it be rent to own? Did you see individual title? Have you approved before this chamber of the subdivision plan of that condominium? Mambobola lang kayo, nambubudol pa kayo. Hindi po totoo yun. Bakit? Yung programa po na yun, iisa lang ang titulo, yung lupa. Because it was not designed that way. It was designed to uplift, to bring back dignity to those families living in the city of Manila who cannot afford even an apartment dahil mahal. But, as I have said, I have directed our secretary to the mayor, Letlet Sarkal, to review all these things.